Dominant Protector. Credit to the author. 4,041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinubukan siyang iwasan ni Linden Shu, naaalala kung paano siya sinisipsip ni Harry. Wala siyang choice kundi lumapit at sumigaw ng, "Kuya Pao." Bilang young master ng tumataas na Sky Pavilion, palaging mga tao ang nambobola sa kanya. Hindi siya kailanman nagkusa na gawin ito. Gayunpaman, kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo kapag nasa ilalim siya ng bubong. Kung hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya sa ganitong sitwasyon, manghihingi lang siya ng gulo. Sa hindi inaasahan, si Linden ay kakatawag pa lang ng Kuya Pao, nang siya ay agad na sinipa sa sulok ng misteryosong lalaki, na halos magtamo ng internal injuries. Sa tingin mo matatawag mo akong Pao bro? Sinasabi mo ba na magka-generation tayo? Hindi pala kaibigan ang tono ng misteryosong lalaki. Nagulat si Linden. Wala siyang pakialam sa sakit ng kanyang katawan at mabilis na binago ang kanyang mga salita, "Master Pao. Hindi naman masama ang talent mo, at may galit ka sa puso mo. Tamang-tama ka para sanayin ang kakaiba kong kakayahan, ang Chrysanthemum Arts." Tumango si Junior Brother Pao at sinabing, "Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang tunay na sikreto ng Chrysanthemum Arts ay ang kunin ng isang katawan at muling mabuhay. Bagamat ikaw ay hindi kumpleto at isang hindi kumpleto na tao, basta't maglilinang ka sa akin sa hinaharap, hanggat ang iyong lakas ay umabot sa antas na iyon, maaari mong kunin ang katawan ng iba para maging reborn." Kahit na sa mundo ng paglilinang kung saan nagtipon ang mga eksperto, ang pagkakaroon at muling pagsilang ay isang napakabihirang pangyayari. Kahit na sa karanasan ni Linden, nakarinig lamang siya ng mga alingaw-ngaw tungkol dito at hindi pa talaga siya nakipag-ugnayan dito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Chrysanthemum Arts na pinagsanayan ng misteryosong lalaki ay magkakaroon ng ganitong klase ng maalamat na kasanayan. Ang galing, wayayayayaya, ang kinan ko si Terence. Ang kalungkutan ni Linden ay agad na naalis. Walang tao ang talagang gugustuhing maging eunuch. Hanggat may kislap ng pag-asa, mahigpit niyang hahawakan ito bilang kanyang huling dayamin na naging iligtas buhay. Buti naman may galit. Kurba ang labi ni Junior Brother Pao sa isang malamig na ngiti habang inaabot kay Linden ang isang pirasong papel. "Ito ang aking mga tala, magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa iyong pagsasanay sa sining ng Chrysanthemum. At saka, inumin mo itong pill, para ito sa iyong Chrysanthemum Arts. Nagamit ko na ang kalahati ng Star Inkstone na ito, magagamit mo rin ito. Salamat, Master Pao. Lubos akong nagpapasalamat." Hindi ito pinagdudahan ni Linden. Kinuha niya iyon at tumango bilang pasasalamat. Sa ngayon, isa lang ang nasa isip niya, reincarnation. Nang makita ang pagganap ni Linden, nagkatinginan si Junior Brother Pao at ang misteryosong lalaki at tahimik na tumawa. Sa West Island, kababalik lang ni Nika mula sa auction sa pinakahilagang isla, at hindi na siya makapaghintay na dalhin ang kanyang matalik na kaibigan. Kung narito si Terence, magugulat siyang makita ang matalik niyang kaibigan, ito ay si Jenny. Mula nang dumating sila sa Sky Class Island, pinanatili ni Jenny ang kanyang secular na libangan sa pag-aaral ng mga kakaibang mekanismo. Si Nika, ang anak ng pamilyang Ning, ay nagkaroon din ng parehong libangan. Matapos ang isang pagkakataong magkasalubong, nagtama ang dalawa at mabilis na naging matalik na magkaibigan. Sa kasamaang palad, ang teknolohiya sa Sky Class Island ay limitado, at kung wala ang mga elektron-ikong sangkap, hindi na makakagawa si Jenny ng mga automatikong kaldero, kaya hindi siya makakagawa ng mga table tasks. Ang dalawa ay maaari lamang mag-aral ng iba pang mga maisla na mekanismo ng magkasama. Kahit na si Nika ay hindi mahilig magtanim, siya ay isang tunay na panday, tulad ng hari ng basura. Nang kachat niya si Jenny, hindi niya sinasadyang nalaman na silang dalawa ay may isang karaniwang master na si Sun Sikong. More or less, pareho silang nakatanggap ng patnubay ni Sun Sikong. Sa hindi inaasahang pinanggalingan na ito, mas naging malapit ang relasyon ng dalawa. Halos lahat ng bagay na pag-usapan nila. Ano man ang nangyari, nais nilang ibahagi ito kaagad sa isa't isa. Jenny, tingnan mo.
Ang mga gamot na ito ang aking pinakamalaking ani mula sa paglalakbay na ito sa pinakahilagang isla. Ano sa palagay mo ang kulay ng mga gamot na ito? Sabi ni Nika. Kahit na ito ang pinakamataas na kalidad, bihira pa rin ang mga ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga ganoong kalasag na pills mula nang dumating ako sa Sky Class Island, tulad ng ginawa ni Terence Bro sa karaniwang mundo. Nagtatakang sabi ni Jenny. Hehe. Matalas ang mata ko, diba? Gusto mo bang malaman kung saan nanggaling ang mga tabletang ito? Nagkunwaring misteryoso si Nika. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Jenny. Humajejek si Nika at tumigil sa paghampas sa paligid ng bush. Ikinwento ni Tuto kay Jenny ang lahat ng nangyari sa auction sa pinakahilagang isla mula sa simula hanggang sa wakas, lalo na ang mga bagay niya at ni Terence, na siyang mga pangunahing punto. Matapos marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Jenny at nagtanong siya, Fei, ano ang pangalan ng lalaking iyon? Hindi ko alam. Natigilan si Nika at napakamot sa ulo. Nakalimutan kong itanong. Ano ang hitsura niya? Tanong muli ni Jenny. Jenny, bakit ang dami mong tanong? Tumingin si Nika kay Jenny nang may pagdududa, pagkatapos ay bigla siyang niyakap at tumawa. Oo. Alam ko. Jenny, na-in-love ka ba sa maliit na kaibigang iyon pagkatapos kong sabihin iyon? Kung may pagkakataon, tutulungan kitang itugma sila. Agad na namula ang mukha ni Jenny. Kumunat ang ilong niya at sinabing, kalimutan mo na to. Alam mo namang may gusto na ako. Pinag-usapan nila ni Nika ang lahat. Alam ni Nika ang lahat tungkol sa secular na mundo, lalo na tungkol kay Terence. Haha, okay, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng automatic casting mechanism ngayon. Hindi na ako makapaghintay nitong ilang araw. Naglaro saglit si Nika, pagkatapos ay kinaladkad si Jenny sa isang lihim na silid. Ito ay isang lihim na base na espesyal na itinayo para sa kanilang dalawa sa pag-aaral. Oo. Nakaisip ako ng bagong ideya patungkol sa mekanismo ng automatikong pagpanday na ito. Maaari nating subukan ito. Kaagad na isinali ni Jenny sa kanyang isipan ang bagay tungkol sa shop assistant at nasasabik itong talakayin. Siyempre, hindi ito napansin ni Terence. Pagkatapos bumalik sa North Island, narinig niya ang tungkol sa insidente ni Lindan. Bagaman ito ay medyo hindi inaasahan, ito ay nasa loob pa rin ng katwiran. Ang tangkang panggagahasa ay isang katotohanan. Kahit na ang Natalie ay hindi gumawa ng inisyatiba upang iulat ito, si Linden ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na magpakita, lalo na sa sitwasyon noong panahong iyon. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pa rin kilala si X para sa kanyang pagkawala, ito ay normal. Ang hindi inaasahan ni Terence ay kahit isang taong may background ni Linden ay mabubugbog ng ganito. Ang law enforcement hall sa ilalim ng Julius ay talagang puno ng kumpiyansa. Mabuti rin iyan. Ang mga aksyon ng tagapagpatupad ng batas hall ay nagligtas sa akin ng maraming problema. Nakangiti si Terence habang tinitingnan ang dokumento. Kahit na kumpirmadong nawawala si Linden, hindi pa rin mapabayaan ni Terence ang kanyang pagbabantay. 4,042. Ang awayan na nabuo sa huling piging ng kaarawan ay masasabing hindi na magkakasundo. Maaaring tumalon si Linden mula sa dilim anumang oras upang maglunsad ng palihim na pag-atake. Sa lakas ng naperpektong foundation establishment realm ng kabilang partido, walang duda na mahirap itong harapin. Ngunit ang mga bagay ay mas mabuti ngayon, hindi lamang ang 3 pavilion, ngunit maging ang buong North Island ay sakop ng mga wanted na poster mula sa law enforcement hall. Hayaan na lamang ang palihim na pag-atake kay Terence, si Linden ay hindi man lang nang ahas na magpakita ng sarili kahit sa maikling panahon, hindi kailangang mag-alala ni Terence sa kanyang banta. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap si Terence ng masamang balita, si Melba ay papaalis na sa North Island. Bilang ang malapit ng maging vice-presidente ng Hong Chamber of Commerce, ang pag-alis ni Melba ay isang foregone conclusion sa sandaling siya ay hinirang. Ang talagang nagpasakit ng ulo ni Terence ay ang sinabi sa kanya ni Melba bago siya umalis. Hero Linford?
As per your request, sinabi ko na sa headquarters na ilihim ang iyong honorary vice president status. Ang presidente at executive vice president lang ang makakaalam nito. Don't worry. Sabi ni Melba. Oo, mahihirapan ako Kuya Hong. Nakahinga ng maluwag si Terence. Natural lang iyon sa status niya bilang newbie sa pavilion, maaakit siya ng mga hatred points kung bigla siyang naging honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Maiinggit ang mga tao sa kanya, at hindi ito akma sa kanyang layunin na maging mababang profile. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Melba ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Aalis ako ngayon para kunin ang posisyon ng vice-presidente sa Nakajima. Kung walang mangyayaring masama, darating ang bagong manager ng sangay ng North Island sa loob ng 2 araw. Kailangan mong mag-ingat sa taong ito, batang bayani na si Linford. Anong ibig mong sabihin? Naningkit ang mga mata ni Terence. Ang taong ito ay tinatawag na si Tsunami. Siya ang orihinal na inspector ng 4 na direksyon ng grupong Hongying sa punong tanggapan ng Nakajima. Siya ang may pananagutan sa pangangasiwa sa tindero ng sangay. Sa pagkakataong ito, sinamantala niya ang bakante sa sangay ng North Island at gumugol ng maraming pagsisikap upang ipaglaban ang posisyon ng tinderong ito. Huminto si Melba. May isang bagay na hindi mo pa alam, batang bayani na si Linford. Dati, ang Southern Heaven Gate ay dumating upang banta sa akin na ibunyag ang mga detalye ng iyong iba pang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ginamit nila ang personal na sulat ng Tsunami bilang banta. So, itong si Tsunami ay may malapit na relasyon kay Andrew at sa iba pa. Sumakit ang ulo ni Terence. Sa kanyang pakikipagkaibigan kay Melba, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang humingi ng tulong sa Hong Chamber of Commerce sa hinaharap, tulad ng pagkuha ng nakakulom ng puso na Katanji tanging damo at iba pa. Kahit na ibang tao, kasama si Melba, ang vice-presidente na may tunay na kapangyarihan, nagpapaliwanag, hindi ito magiging malaking problema. Gayunpaman, kung ang kahalili ay isang taong may malapit na kaugnayan kay Andrew at sa iba pa, magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang mahanap ang Hong Chamber of Commerce para sa tulong. Kahit na si Melba ang kanyang direktang superior, ang branch manager ay isang Panginoon at may malaking autonomiya. Kung ipipilit niyang huwag makipagtulungan sa kanya sa isang maliit na bagay na walang kinalaman sa mga prinsipyo, kahit si Melba ay walang magawa sa kanya. Tama. Ang taong ito ay mula sa grupo ng anino ng Hong, kaya ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay sa katalinuhan ay malayo sa mga ordinaryong tao. Kapag na-target ka niya, mahirap magtago ng anumang mga lihim. Kaya, batang bayani na si Linford, dapat kang mag-ingat. Muli siyang pinaalala ni Melba. Tumango si Terence, naiintindihan ko. Salamat sa iyong pag-aalala, Kuya Hong. Sigurado akong maraming hamon ang haharapin mo sa gitnang isla. I wish you all the best. Tumawa si Melba. Kung gayon ay aasahan ko ang magagandang salita ng batang bayani na si Linford. Pupunta muna ako sa Nakajima para makipaglaban. Kung walang aksidente, magkikita tayong muli sa Nakajima. Paalam, Nakajima. Ngumiti si Terence. Inakala ni Melba na ang bagong branch manager, si Tsunami, ay darating lamang pagkatapos ng ilang araw. Hindi niya alam na dumating na ang tsunami sa North Island nang magpaalam siya kay Terence. Hindi na lang siya nagpakita at palihim na nag-iimbestiga. Bago lumipat ang mga tropa at mga kabayo, ang katalinuhan ang una. Bilang inspector ng 4 na direksyon ng dating Hong Shadow Group, kahit na maging manager ng North Island branch si Tsunami, hindi niya babaguhin ang ugali na ito na binuo niya sa loob ng maraming taon. Para naman kay Andrew at sa iba pa, sila ang mga lokal na maniniil ng North Island at may lahat ng uri ng koneksyon sa kanya. Maasahan ang kanilang mga relasyon, kaya natural na sila ang unang kandidato para sa Tsunami na nakaunawa sa sitwasyon. Supervisor si, o hindi, dapat itong manager si ngayon. Hindi ko inaasahan na naililipat ka sa North Island. Ang balita na ito ay talagang naging masaya kami. Sa wakas ay nakahanap kami ng isang backer. Kailangan nating hilingin sa manager na alagaan tayo sa hinaharap. Sabi ng South Heaven Gate na may nakakabigay puri ng ngiti. Si Andrew ay matigas ang ulo at mapanghamak sa pambobola, habang ang antas ni Joel ay hindi sapat.
Sa makatuwid, sa iilan sa kanila, ang kanyang Southern Heaven Gate ang may pinakamalapit na kaugnayan sa tsunami. Well said. Well said. We're all on the same side. In the future, as long as tulungan mo ako ng maayos, hindi kita mamaltrato, hahaha. Pero, kararating lang dito ng tindera na ito, at ang pangunawa ko sa North Island ay halos base sa mga impormasyong ibinigay. Sa partikular na sitwasyon, kakailanganin kong ipaliwanag mo ito sa akin ng detalyado. Sabi ni si Tsunami na may casual at madaling lapitan na mukha. Sige, sige, sige. Masayang nagpakitang gilas ang South Heaven Gate at agad na tumango. Bagamat tila mababa ang tingin nila kay Melba noon, ang posisyon ng manager ng North Island branch ng Hong Chamber of Commerce ay napakahalaga sa sinuman. Kung hindi, si Melba ay hindi madaling maging panauhing pandangal ni Truett at ng iba pang nangungunang mga tao sa tatlong pavilion. Kung siya ay maaaring makakuha ng pabor sa kanya, ang mga benepisyo ay maliwanag. Lalo na pagkatapos nitong ilang paghaharap kay Melba, alam nila ang pundasyon ng Hong Chamber of Commerce, kaya lalo silang gumagalang. Agad na ibinuhos ng tatlong lalaki mula sa Southern Heaven Gate ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa sitwasyon sa North Island. Hindi man lang nila itinago ang mga sikreto ng tatlong pavilion. Sa huli, hindi nakalimutan ng mga lalaking nantiya na banggitin si Terence. Bagamat sigurado sila na hindi si Terence ang Linford na hinahanap nila, naging kaaway nila si Terence at Melba pagkatapos ng insidente sa pinakahilagang isla. Sayang naman kung hindi niya gagamitin ng husto ang suporta ng tsunami. Matapos pakinggan ang kanilang pagsasalaysay, ang tsunami ay nagmuni-muni sandali at sinabing, sa palagay ko ay pinakamahusay na hayaan ang bagay na ito sa ngayon. Si Melba ay nasa limelight ngayon, at pagkatapos niyang umalis papuntang Nakajima at mawalay kay Terence sa mahabang panahon, natural na maglalaho ang kanilang relasyon. Hindi pa huli ang lahat para kumilos kay Terence. Nang marinig ang mga salitang ito, si Andrew at ang iba ay nagkatinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Ito ay hindi tama, ang kahulugan ng shirking ay masyadong halata. Nang makita ang kanilang hindi malinaw na mga ekspresyon, nagpatuloy si Tsunami, kung tungkol kay Melba, papalitan ko siya maaga o huli. Huwag kang mag-alala, babayaran ko siya para sa kahihiyan na dinala niya sa iyo ng 10 beses o 100 beses. Kahit anong mangyari, tinulungan ako ng tiyuhin mo na kunin ang posisyon ko, kaya hindi ko papansinin ang bagay mo. Makakaasa ka dito, maghintay ka lang ng tamang panahon. 4,043. Mula sa Square Hong Shadow Group hanggang sa manager ng North Island branch, ang posisyon ng Tsunami ay nagbago ng malaki. Hindi lamang siya nagkaroon ng sarili niyang mga koneksyon, ngunit ang tiyuhin ni Andrew at ang iba pa ay nagbayad ng mataas na halaga upang matulungan siyang makakuha ng kamanghamanghang pagganap. Ito ay nagbigay daan sa kanya, isang supervisor na hindi namamahala sa negosyo, na maging limelight sa Hong Chamber of Commerce. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kapital upang makipagkumpetensya para sa pinakamataas na posisyon. Nang makitang sinabi na ito ng Tsunami, si Andrew at ang dalawa pa ay hindi na makapilit ng anuman at tahimik na tumango. Mag-iisip ako ng paraan para matulungan kang imbestigahan ang kinaroroonan ni Linford sa panahong ito. Tumawa si Tsunami. Bagamat hindi siya pamilyar sa mga tao at sa lugar, nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa isang sistema ng katalinuhan tulad ni Shadow Hong. Kung nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng katalinuhan ni Shadow Hong sa North Island, ito ay isang salita lamang. Kung ganoon ay mahihirapan ako Manager C. Tuwang-tuwa si Andrew at ang dalawa pa. Gusto lang nilang maghiganti kay Terence, ngunit kung mahanap nila si Linford, hindi lang sila makakapaghiganti para sa pangatlong kapatid nilang si Panyong, makukuha rin nila ang Star Inkstone. Ang bagay na ito ay mas mahalaga. Kasabay nito, ang Tsunami at Andrew ay nagpaplano. Matapos paalisin ni Terence si Melba, hinanap niya ang hari ng basura at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga materyales sa panday, na talagang ikinagulat niya. Bagamat naglista siya ng 7 materyales para kay Terence at itinuro ang auction bilang isang paraan, hindi inakala ng hari ng junk na madali itong makukuha ni Terence. Kung siya iyon, hinding-hindi siya makakakuha ng napakaraming dekalidad na materyales sa kanyang buhay.
Ang mga materyales sa panday ay natipon na, ngunit ang hari ng junk ay hindi agad nagsimulang magpanday. Bilang isang huwad, kailangan niyang gumugol ng ilang oras na pamilyar sa mga materyales. Kung hindi, kung siya ay kikilos ng padalos-dalos, ang kanyang antas ng tagumpay ay magiging napakababa. Walang gaanong gagawin si Terence sa panahong ito. Ang gawaing paghahanda para sa forging ay pinangangasiwaan ng propesyonal na hari ng basura, at para sa mga pang-araw-araw na gawain sa Welcome Pavilion, si Harry at ang kanyang barkada ay halatang tumigil dahil sa biglaang pagkawala ni Lindan. Naging kalmado at mapayapa ang buhay ni Terence. Nagnganga ang mga ngipin ni Bella, ngunit wala siyang magawa. Kung wala si Harry at ang iba pang tumulong sa kanya, imposible para sa kanya na labanan si Terence ng mag-isa. Gayunpaman, paanong madaling sumuko ang isang mapaghiganti na nilalang na tulad niya? Dahil walang pagkakataon na itulak ang bangka gamit ang agos, siya ang magkukusa na lumikha ng pagkakataon at pukawin ang mga alon. Habang ang hari ng junk ay gumagawa ng kanyang huling paghahanda, si Terence ay nakatuon sa kanyang pagsasanay gaya ng dati. Maliban sa pagiging pamilyar sa mga bagong killer moves, kailangan din niya ng panahon para patatagin ang kanyang bagong kaharian. Narinig na niya ang mga tao na nagsabi noon na ang bawat tuktok ng foundation stage ay isang hindi malulutas na threshold. Ang huling beses na nakapasok siya sa tuktok ng maagang foundation stage, malinaw na. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya mag-ensayo ng husto, walang silbi kahit gaano pa karami ang table task niya. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, kumalat ang isang chismis tungkol kay Terence sa tatlong pavilion. Boss, totoo bang gusto mo si Miss Salter? Nang magsama-sama sila, nagtanong si Herman na may pilyong mukha. Kahit na ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, si Randolph, at si Chenming ay lahat ay may parehong ekspresyon sa kanilang mga mukha chismis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence, nalilito. Junior Kuya Linford, you don't have to pretend with US. Hindi naman nakakahiyang sabihin ng malakas ang mga ganyan. Aminin mo na lang. Maging ang isang tapat na tao tulad ng kaawa-awang senior na kapatid ay nagsimulang gumawa ng mga mukha. Lalong natarante si Terence habang nakatingin sa kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ano ang sitwasyon? Ano ang gusto mong aminin ko? Nagkatinginan ang iilan sa kanila. Sa huli, si Randolph ang nagpaliwanag ng dahan-dahan, kamakailan, nagkaroon ng napakainit na chismis na gusto mo si Miss Salter, ngunit sa kasamaang palad, nabigo kang umamin sa birthday party. At napagtanto ni Linden ang panganib ng makita kanyang mag-isa kasama si Miss Salter, kaya sinubukan kanyang halayin. Ang chismis na ito ay mahusay na natanggap at medyo pinatunayan sa sitwasyon noong araw na iyon. Bilang karagdagan, ang mga pangunahing tauhan ay mga maimpluwensyang figure tulad ng Natalie at Linden, na ganap na tumugon sa mga pangangailangan ng chismis ng lahat. Ito ay makatwiran para ito ay ikalat ng mas mabangis sa isang lugar tulad ng tatlong pabilyon. Nagkibit balikat si Terence habang nakatingin sa mga nakakausyosong mukha. Sinasabi na ang isang matalinong tao ay tumitigil sa mga chismis. Hindi ka talaga naniniwala dito, hindi ba? Halatang may problema sa logika dito. Kung nabigo akong magtapat sa Natalie, ano ang inaalala ni Linden? Dahil lang sa nakita niya na malapit ako sa Natalie, nabaliw siya at sa huli ay nahuli niya si X, nais niyang ipaaresto si X. Linden na walang utak. Totoo naman, sunod-sunod na tumango ang kaawa-awang senior na kapatid at ang iba pa. Sa katunayan, hindi rin sila naniniwala sa chismis na ito, ngunit ito ay isang malinaw na katotohanan na nakita ni Natalie si Terence sa ibang paraan. Sa huli, gusto lang nilang malaman kung may nararamdaman si Terence para sa Miss Salter na ito. Gayunpaman, ang biglaang pagkalat ng chismis na ito. Puro ba ito dahil ang lahat ay nagchismis sa likod ng mga eksena, o mayroon bang isang tao sa likod nito? Hindi maiwasan ni Terence na maghinala. Hindi mahalaga kung gaano kalawak ang epekto nito sa hinaharap, ngunit sapat na ang mga chismis para masunog si Terence. Bawat galaw niya ay binabantayan, at isa itong malaking problema. Ang mga salita ni Terence ay nagpatingkit sa mga mata ng lahat. Tama. Kung totoo ang chismis na ito, malalagay ka sa panganib, Junior Brother Linford. Ito ay katumbas ng pagiging pangunahing salarin sa likod ng kasalukuyang sitwasyon ni Lindan.
Noon pa man ay itinuturing ni Leandro si Linden bilang kinabukasan ng pamilya Shu. Mahirap igarantya na hindi siya maghihiganti. Posible. Gayunpaman, ang isang elder na tulad ni Leandro ay palaging may imahe ng katwiran. Ang posibilidad na padalos-dalos siyang gumawa ng hakbang laban sa akin ay hindi dapat malaki. Pagkatapos ng lahat, ito ay magbibigay sa iba ng hawakan. Umiling si Terence. Mas nag-aalala siya tungkol sa Natalie kaysa sa sarili niyang sitwasyon. Bagamat siya ang nag-iisang apo ni Truett, si Natalie ay walang gaanong lakas sa kanyang sarili. Siya rin ay medyo walang muwang at inosente, at madalas siyang nakikisali sa kanyang maliit na curly bear. Kung talagang may pumupuntirya sa kanya, may pagkakataon na magtagumpay sila. Hindi nila alam kung telepathy ba o nagsasalita sila tungkol sa demonyo. Sentimo nasa oras lang sila nang may isang maliit na figure na tumakbo patungo kay Terence sa di kalayuan. Ito ay ang kulot na oso. Nakita ito ng grupo at commendat kay Terence bago bumalik sa sarili nilang mga kuweba. 4,044. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, ngunit wala siyang sinabi. Nang makita kung paano naglakas loob ang curly bear na pumunta sa welcome pavilion sa sikat ng araw, napabuntong hininga siya sa sarili. Kung wala ang malaking problema na si Linden, ang kanyang maliit na senior sister ay halatang wala na siyang bantay. Kung noon pa man, hindi na niya hahayaang dumating si Curly Bear sa mga oras na ito. Ang layunin ng maliit na Curly Bear ay natural na maghatid ng liham para sa Natalie. Ang liham ay mayroon lamang 7 salita, magkita tayo sa maliit na kagubatan makalipas ang 3 araw. Mayroong hindi mabilang na kagubatan, at kahit sino pa ay malito. Tanging si Terence lamang ang nakakaalam kung alin ang kagubatan na ito. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap, at dumating si Terence sa oras para sa kanilang date. Ang lokasyon ay ang kagubatan kung saan siya at si Natalie ay nagkaroon ng kanilang unang date. Gaya ng inaasahan, nakita ni Terence si Natalie na kumakaway sa kanya mula sa malayo sa sandaling dumaan siya sa daanan ng kagubatan. Little brother, narinig ko na nagpunta ka sa northernmost island ilang araw na ang nakalilipas. Paano ito? Masaya ba doon? Excited na tanong ni Natalie nang magkita sila. Ayos lang, pero pupunta ako sa auction sa pagkakataong ito, kaya hindi talaga ako lumabas para maglaro. Nakangiting tumango si Terence, ngunit medyo nagulat siya sa loob. Hindi niya sinabi kahit kanino tungkol sa pagpunta sa pinakahilagang isla kasama si Melba, kaya paanong kahit ang Miss Natalie ay narinig ito. Ang hindi nila alam ay sa unang araw ng kanilang pagbabalik mula sa pinakahilagang isla, iniulat ni Andrew at ng iba pa ang bagay na ito sa mga nakatataas ng 3 pavilion, na hinimok si Yunfeng, ang pavilion master. Inakusahan nila si Terence na tumatakbo ng hindi sumusunod sa mga patakaran sa kabila ng pagiging bagong dating. Kahit na hindi nila pisikal na parusahan si Terence, kailangan nilang gamitin ito para kasuklam-suklam siya. Gayunpaman, ang atensyon ng lahat ay nasa hinahanap na si Linden, at walang nagbigay pansin sa maliit na bagay na ito. Siyempre, kung si Terence ay gumawa ng anumang mga pagkakamali sa hinaharap, ang bagay na ito ay dadalhin ng mga taong may lihim na motibo, at ito ay magiging mas masahol pa. Sayang iyon. Narinig ko mula kay Feifei na ang pinakahilagang isla ay napakasaya. Gayunpaman, ang aking lolo ay hindi pa nakakaalis, at siya ay never let me go alone. Biglang sinabi ni Natalie, bakit hindi tayo lihim na pumunta at maglaro sa susunod? Hindi na lang natin ipaalam sa aking lolo. Ga! Nagtataka pa rin si Terence kung sino itong Feifei, at nagulat siya nang marinig niya ito. Siya at ang maliit na senior sister na ito ay wala pang nagawa, ngunit ang mga chismis ay kumalat na kung saan-saan. Kung talagang dinala niya ang kabilang partido sa pinakahilagang isla, mahuhuli siya at masusumbat. What's wrong? Ayaw mo. Kumunat ang noo ni Natalie. Naku, tingnan natin kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Mahigpit ang seguridad dito, at hindi ka basta-basta makapasok ng ganoon, sabi ni Terence. Sige. Nagpout si Natalie, at biglang sinabi, kung gayon, little junior brother, nagdala ka ba ng regalo para sa akin sa iyong pambihirang paglalakbay sa pinakahilagang isla? Pinag-iisipan pa rin ito ni Terence, at tumango siya. I did.
Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng 2 kwintas na kumikinang sa isang kristal na asul na liwanag at ibinigay ang isa sa mga ito kay Natalie. Agad namang tuwang-tuwa si Natalie, hawak ang kwintas at nagpalakpakan, "Little junior brother, at least may konsensya ka. Hindi ako nagmahal sa'yo nang wala lang. Napakaganda ng kwintas na ito, gusto ko ito." Dahil nagustuhan ito ni Little senior sister, maganda iyon. Ngumiti si Terence, natuwa. Ang 2 kwintas na ito ay personal kong ginawa pagkatapos kong makahanap ng isang palsipikadong gagabay sa akin nitong nakaraang 2 araw. Talaga. Lalong nagliwanag ang mga mata ni Natalie nang marinig ito. Ang kwintas na binili ng ibang tao at ang kwintas na gawa mismo ni Terence ay 2 magkaibang bagay sa kanyang paningin. Ang puso at dugo ni Terence ay ibinuhos sa kwintas na ito. Siyempre totoo. Bumili ako ng isang pares ng Heaven-made Blue Photon Mother Stone sa auction sa pinakahilagang isla, kaya gumawa ako ng isang pares ng Mother Sun necklace sa isang kapritsyo. Matapos iturok si Zinchi sa mga ito, ang 2 kwintas ay magkakaintindihan. Little senior sister, pagkatapos mong isuot ang kwintas na ito, ang Zinchi ay ilalagay ko sa iyo kahit saan ka nerbiyoso kahit kailan. Ikaw, naramdaman ko ang posisyon mo. Paliwanag ni Terence. Ang ideya ng paggawa ng isang inaanak na kwintas ay hindi lamang isang kapritsyo, ngunit pagkatapos marinig ang kamakailang mga chismis, si Terence ay nag-isip ng isang paraan upang maprotektahan ang Natalie. Sa ganitong paraan, kung nakatagpo siya ng anumang panganib, mararamdaman ito ni Terence. It's so magical. Saka hindi ko kayang bigwan ang puso ni Little Junior Brother. Tumalon sa tuwa si Natalie, inilagay ang asul na photon necklace sa harap mismo ni Terence. Ano sa tingin mo, Junior Brother? Do I look good in it? Lumingon si Natalie na nakataas ang kanyang leeg, ang kanyang kagandahan ay parang isang diwata na bumaba sa mortal na mundo. Kahit na may kalmado si Terence, hindi niya maiwasang mapatingin. Napakaganda nito. Puri ni Terence. Hehe, ang tamis ng bibig ni Little Junior Brother. I like it. Inosenteng tinukso ni Natalie, ngunit si Terence, ang matandang lalaki, na matagal nang umiibig, ay talagang namula sa kahihiyan. Sa pagkakataong ito, hindi hiniling ni Natalie si Terence na lumabas para sa anumang espesyal, para lang magsaya. Ang maliit na senior sister na ito ay hindi nagpapahayag, at madali at masaya na makasama siya. Ito ay isang magandang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga, at si Terence sa wakas ay nagkaroon ng isang araw upang makapagpahinga kasama siya. Kinabukasan, malapit na ang oras. Nagtungo si Terence sa secret cave base at sinimulan ang countdown. Si Terence ay may mahusay na pag-unawa sa hari ng basura pagkatapos ng lahat ng oras na ginugol niya sa kanya. Naniniwala siya na ang manghuhuwad na ito, na hindi kailanman nagkaroon ng anumang natitirang mga tagumpay, ay magagamit ang lahat ng mga bihirang materyales na kanyang nakalap upang makagawa ng isang makapangyarihang banal na sandata na nababagay sa kanya. Ngunit si Terence ay isang huwad mismo, at natural, hindi siya maaaring maging isang malayang kamay sa ganitong uri ng bagay. Hindi man niya makontrol ang buong proseso sa kanyang kakayahan, hindi naman malaking problema para sa kanya ang maging katulong lang ng hari ng basura. Magtagumpay man siya o mabaygo, malaki ang pakinabang niya rito. Kasama ang 10,000 taong punong kristal, ang sinaunang purong lupa, at iba pang napakabihirang materyales, ang forging event na ito ay minsan sa isang panghabang buhay na kaganapan kahit sa buong mundo ng paglilinang. Hindi pa banggitin si Terence at ang hari ng junk, kahit na ang pinakakahanga-hangang master ay masasabik. Ang hari ng junk ay nagsabi kay Terence ng higit sa isang beses na ang kanyang craftsmanship ay mawawala sa kasaysayan at gagawin siyang sikat sa mundo. Ayon sa karaniwang estilo ng hari ng junk, palagi niyang hinahabol ang pinakamataas na kalidad ng kanyang panday na walang pakialam sa rate ng tagumpay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binago niya ang kanyang estilo sa unang pagkakataon. 4,045. Ang hari ng basura ay walang sinabi tungkol sa pagbabagong ito, ngunit masasabi ni Terence sa kanyang mga kilos na ang taong ito ay mas maingat kaysa kay Terence mismo, natatakot sa anumang aksidente. Mula sa simula hanggang sa huli, tiningnan niya ang buong plano ng casting na naisip na niya, at binago ito ng paulit-ulit.
Kahit na ang salitang nitpicking ay hindi sapat upang ilarawan ang kalupitan ng hari ng junk. Pagkatapos ng paghahanda kasama ang hari ng basura, nagtanong si Terence, ngayong handa na ang lahat, oras na para magsimulang magpanday, tama? Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakasensitibo ng hari ng basura kaya inayos niya muli ang sarili mula sa itaas. Umiling siya at sinabing, hindi pa rin sapat. Bakit hindi pwede? Natigilan si Terence. Isa siyang assassin, at medyo maganda ang kanyang pasensya, ngunit pagkatapos ng napakahabang paghahanda, nauubos ang kanyang pasensya. Ang hari ng junk ay talagang isang talento sa pananaliksik. Sa sandaling siya ay nahuhulog dito, ang kanyang antas ng pagtitiyaga ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kuya Linford, pwede ka bang maghanap ng mga armas o gamit na nabuo sa labas? Mataas man o mababa ang grade nila. May ideya ako na maaaring may pakinabang kapag nagpapanday ako. Nasa po ng hari ng junk ang kanyang noo. Naisip ito ni Terence at naglabas ng singsing para sa kanya. Gagana ba ang singsing na ito ng totoong enerhiya? Nagliwanag ang mata ng hari ng junk, at tumango siya. Oo, basta divine weapon, okay lang. Ito ay pandagdag na material lamang. Anyway, mas mabuting maghanda. Mas mainam na magkaroon ng ilan pang mga armas na ito. Kung ganoon nga, mayroon pa akong iilan sa mga lumang armas ko. Dahil hindi ko na kailangan ang mga ito, maaari kong dalhin ang mga ito upang pandayin para sa iyo. Ang tinutukoy ni Terence ay ang sky grade na sandata na nakolekta niya pabalik sa karaniwang mundo. Ito ay isang magandang panahon upang gamitin ang mga ito. Matapos sabihin sa King of Junk, hahanap na sana si Terence ng isang tahimik na sulok at huhukayan ang makalangit na mga sandata mula sa Jade Space nang maramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso. Ang pinagmulan ay ang pagbabago-bago ng chi mula sa asul na liwanag na kwintas na ina at anak sa kanyang dibdib. Hindi inakala ni Terence na ang kwintas ng mag-ina ay magiging kapaki-pakinabang pagkatapos ibigay ito sa Natalie sa loob ng ilang araw. Gamit ang kwintas upang maramdaman ang lokasyon ni Natalie, napagtanto ni Terence na siya ay napakalayo. Bagaman siya ay nasa North Island pa, tila siya ay nasa labas man lamang ng teritoryo ng 3 pabilyon. Ang koneksyon sa pagitan ng mga kwintas ng mag-ina ay magpapadala lamang ng malinaw na babala kapag nakaramdam ng panganib si Natalie at kinabahan. Imposibleng ilabas siya ni Truett. Gayunpaman, ang maliit na senior sister na ito ay malamang na nasa malaking problema sa pag-alis sa 3 pabilyan ng napakalayo. Nang naramdaman ni Terence ang panganib, sa kabilang panig ng North Island, sa isang desyerto na bukid, ang Natalie ay nakatali. Tungkol naman sa maliit na curly bear na laging kasama niya, natamba ito at itinapon sa isang sulok sa isang sako, amoy alak pa ang katawan. Hoy, anong gusto mong gawin sa pagdadala mo sa akin sa sirang lugar na ito? Ang pagganap ni Natalie sa oras na ito ay sadyang nakakagulat. Hindi lang siya natakot at mahiyain gaya ng dati, galit din siyang sinigawan ng 2 nakamaskara na lalaking naka-black. Habang nagsasalita siya, palihim niyang sinulyapan ang maliit na curly bear sa sulok, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang batang ito ang dahilan ng pangyayaring ito. Kung hindi dahil sa batang ito na nagnanakaw ng alak, hindi sana siya sinundan ni Natalie. Kung nanatili siya sa mahigpit na nababantayang teritoryo ng tumataas na Sky Pavilion, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang 2 lalaking nakamaskara sa black na agawin siya. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa mahiwagang pagganap ng maliit na lalaki pagkatapos uminom ng spirit wine, si Natalie ay mayroon pa ring tiwala sa kanyang puso. Maari pa niyang putulin ang pagkalalaki ni Linden, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya ang pakikitungo sa 2 lalaking nakamaskara na ito sa black na mukhang hindi masyadong malakas, tama ba? Tumingin sa kanya ang isa sa mga nakamaskara na men in black at sinabi sa paos na boses, kailangan mo pa bang magtanong? Siyempre kidnapin kita. Kakaiba ba ang pagkidnap ng isang mayamang binibini na tulad mo? Sok! Kinidnap mo ako. Do you really dare to go to my grandfather for a ransom? Napangisi si Natalie. Kahit na hindi siya sapat, masasabi niyang hindi ganoon kalakas ang 2 taong ito. Imposibleng makipag-army wrestling sila ng kanyang lolo, si Truett. Sino bang nagsabi sa'yo na dapat pang ransom ang kidnapping?
Ewan lang ng batang miss na katulad mo. Ngumisi ang lalaking nakamaskara sa black. Natigilan si Natalie. Sa oras na ito, nagsalita din ang isa pang nakamaskara naman in black. Ito ay isang medyo pamilyar na boses ng babae, kung walang linden bilang isang malaking hadlang, ang boss ay magagawang maayos ang posisyon sa pagkakataong ito at maging manugang ni Truett. Darating na siya agad. Pinandilatan siya ng lalaking nakamaskara at tumingin ng mabuti kay Natalie. Tumalikod siya at bumeso, "Don't talk nonsense." Hindi ito masyadong inisip ng babaeng nakamaskara. Ano ba ang dapat katakutin? Pagdating ng panahon, hindi na mababawi ang ginawa. Matatakot pa ba siya na hindi ito kilalanin ng babaeng ito? Napilitan kaming gawin ito. Kung hindi, sa relasyon ng boss sa kanya, kahit hindi na masama, hindi pa rin sapat para makuha ang Truett's approval in the just enough pavilion. Imposibleng maabot niya ang antas ng Truett. Habang nag-uusap ang dalawang lalaking nakamaskara, binigyang pansin nila ang ekspresyon ni Natalie, nalaman lamang na hindi nalilito o nagulat ang batang babae na ito. Sa halip, nakatingin siya sa kanila na para bang mga baliw. Ang dalawang taong ito ay dapat na may sakit sa ulo. Hindi niya alam kung anong kalokohan ang pinag-uusapan nila. Walang pakialam si Natalie sa pinag-uusapan nilang dalawa. Sinulyapan lang niya ang maliit na curly bear at nalaman niyang humihilik ang maliit na lalaki. She rolled her eyes speechlessly. Bakit siya natutulog sa ganoong kritikal na oras? Ang batang ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Si Natalie ay hindi nakaimik, at ang dalawang lalaking nakamaskara sa itim ay mas hindi nakaimik kaysa sa kanya. Pinilit nila ang kanilang utak para isipin ang mga salitang ito ngayon, at sadyang sinabi ito sa Natalie ng harapan. Sa huli, hindi ito sineseryoso ng batang babae na ito, na nag-iisip kung ano ang gagawin. Hindi niya talaga alam kung masyadong sira si Natalie o talagang hindi gumagana ng maayos ang utak niya. Paanong wala siyang reaksyon sa mga halatang salita? Ang dalawang lalaking nakamaskara ay nagkatinginan na walang imak, ngunit wala silang magawa. Hindi naman siguro nila maulit ang sinabi nila sa harap ng isa't isa, di ba? Kung ginawa nila, talagang magmumukha silang tanga. Naghintay sila hanggang sa lumubog ang araw. Dalawang lalaking nakamaskara ang lumabas upang magpahinga at kumain, at isa pang nakamaskara ang pumasok. 4,446. Matapos maglakad sa sirang training field, maingat na sinilip ng lalaki ang dalawang tao sa labas. Matapos masiguradong walang nakatingin sa kanila, mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa gilid ni Natalie. "Ma'am Ulong, Miss Salter, nagpapanggap talaga akong sumusunod kay boss. Sa katunayan, ako ay nasa kampo nikaw at ang aking puso ay nasa ibang lugar. Matutulungan kitang ipasa ang impormasyon. Bagamat hindi ako nangangahas na palayain ka ng ganon-ganon lang, maaari kang sumulat ng liham sa iyong lolo. Ipapadala ko ito sa ngalan mo at hihilingin sa kanya na pumunta at iligtas ka. Magsulat ng liham. Paano ko ito isusulat?" Lumingon sa kanya si Natalie. "Simple lang, sabihin mo lang sa lolo mo na kinidnap ka ni Boss Terrence, the masked man in black said." Nang marinig ito, ang mga mata ni Natalie ay lumiko sa mga magagandang crescent. Nang makita ang nakamaskara na lalaking nakaitim na sabik na nakatingin sa kanya, bigla siyang ngumiti at walang magawa, "Pero hindi ako gaanong nagbabasa, hindi ako marunong magbasa." Ga! Muntik nang mabulunan ang lalaking nakamaskara sa itim. "Ikaw ang pinakamamahal na anak ni Truett, at sasabihin mong hindi ka marunong magbasa." Matagal na natigilan ang lalaking nakaitim na damit, hindi alam kung totoo o hindi. Kung tutuusin, may mga nagsasaka na mula pagkabata, kaya hindi imposible na sila ay hindi marunong bumasa at sumulat. "How about this? You say I'll write it, and you will sign it at the end, okay?" Gayunpaman, patuloy na umiling si Natalie. "Hindi sa tingin ko. Hindi ko pa nilagdaan ang pangalan ko dati. Sa 3 pavilion ng North Island, sino ang maglalakas loob na hilingin sa akin na pirmahan ang pangalan ko? Ikaw." Kahit na may itim na maskara, ramdam ng isa ang nanginginig na ekspresyon sa mukha ng lalaking nakamaskara. "Gusto mo pa bang malaman ng lolo mo na kinidnap ka ni Terrence? Gusto mo bang pumunta siya dito at iligtas ka?" "Ayoko. Medyo masaya dito.
Maghintay tayo ng ilang araw. Magkakabalisa din si Lolo. May iligtas siya nito sa hirap ng pagpapatanim sa akin buong araw. Puno ng mukha ni Natalie ang, dahil nandito ka, kukunin ko ito. Paf! Halos mabulunan ng sariling laway ang lalaking nakamaskara sa itim. Sa pagkakataong ito, siya ay ganap na nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Siya ay ganap na hindi tinatabla ng anumang bagay. Paano niya haharapin ang batang ito? Sa labas ng training grounds, ang dalawang lalaking nakamaskara ay nagtanggal na ng kanilang mga maskara sa mukha. Kung may mga tao sa Welcome Pavilion, magugulat silang makita na ang dalawang ito ay sina Harry at Bella. Basta ibibigay natin ang sulat ng babaeng iyon kay Truett, mahihirapan si Terence. Magiging shitty siya, Deacon Kang, ang galing mo talagang magplano. Tuwang-tuwa si Bella. Hindi, talagang kahanga-hanga ang tapang ni Miss Meyer para makapag-isip ng ganoong katapangan na ideya gaya ng pagkidnap kay Natalie. Sagot ni Harry, natuwa sa kanyang sarili habang lumingon siya sa nasirang training ground. Ito lang ay hindi ko inaasahan na ang maliit na batang babae na iyon ay napakatanga. Ni hindi niya marinig ang ganoong halatang pahiwatig. Ngayon, maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa sa bakod sitter na iyon, si Billy. Huwag kang mag-alala, Deacon Kang. Bagamat si Billy ay isang bakod na walang gaanong katapatan na mapag-uusapan, kung gaano siya kawalang halaga, mas makatotohanan siya. Kahit na iligtas lamang ang kanyang munting buhay, hindi siya mangangahas na sirain ang aming malaking plano. Confident na sabi ni Bella. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nilang lumabas na si Billy mula roon. Nakayuko ang kanyang ulo at may malungkot at walang imak na ekspresyon. Billy, paano ito? Tapos na ba? Tanong ni Harry. AI, huwag mo nang banggitin. Ang mukha ni Billy ay labis na nanlumo. Matapos makinig sa ulat ni Billy, parehong natulala sina Harry at Bella. Paano pinalaki ni Truett ang kanyang nag-iisang apo? Nakidnap na siya, paano pa siya ganoon kalaki? Bobo ka ba? Pinag-isipan ito ni Harry at nagdesisyon, hindi na tayo maaaring maghintay ng ganito. Miss Meyer, dapat bumalik ka na at iulat mo ito. Parang multo si Terence, hindi namin alam kung nasaan siya. Hanggat wala siya sa pavilion, masasabi mo kung ano ang gusto mo. Ito. Sige. Saglit na nag-alinlangan si Bella bago siya tuluyang tumango. Ang pag-uulat kay Terence sa pulisya ay isang mapanganib na hakbang, ngunit dahil sinabi na ito ni Harry, hindi na niya maaring bawiin ang kanyang salita. Kung nagsimulang mag-away ang dalawa, tapos na. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Natalie ay hindi dapat maliitin, at habang siya ay naghihintay, mas maraming panganib ang kanyang malalagay. Agad na umalis si Bella patungo sa tatlong pavilion at dumiretso sa Hall of Justice, na sinasabing hindi niya sinasadyang nakita si Terence na kinidnap ang Natalie. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong law enforcement hall ay nagulat. Ang huling pagkakataon ay dahil nabigo si Linden sa panggagahasa sa kanya. Gaano na ba katagal mula nang siya ay kinidnap muli? Maaaring si Natalie ay nasa kanyang nakatakdang taon ngayong taon. Hindi lamang nakakagulat ang ulat na ito, ngunit ang reaksyon ng Hall of Justice o mas tumpak, ang reaksyon ni Julius ay mas nakakagulat. Sa loob ng isang oras ng pagsisiwalat ni Bella, ang Hall of Justice ay nagpadala ng warrant of arrest nang hindi man lang ipinaalam sa pamilya ni Truett. Napakabilis at mabilis na reaksyon, kumpara noong pinatay si Panyong para itong batong lumulubog sa dagat. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Maging si Bella, na siyang impormante, ay nadama na ito ay hindi kapani-paniwala. Akala niya ay gagawa man lang ng detalyadong investigasyon ang Law Enforcement Hall, at naghanda pa siya ng draft ng maaga. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasmooth ang mga pangyayari. Napakakinis nito kaya medyo nanlumo siya. Siya ay naghanda para sa wala. Hindi man lang niya naipakita ang kanyang kakayahan, ngunit hindi siya pinayagang magsalita. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyari kay Linden dati, ito ay maliwanag. Ito ay nauugnay sa Natalie, kaya mabilis siya.
Nang mailabas na ang warrant, nagkagulo na naman ang tatlong pavilion. Ang mas nakakagulat ay 2 oras na lang ang nakakaraan mula nang ipadala ang warrant, at si Terence, na walang alam tungkol dito, ay nahuli kaagad. Sa wakas ay napagtanto ni Terence na ito ay isang pagsasabuatan laban sa kanya matapos makita ang kanyang warrant of arrest na tinanggal ng Masters of the Hall of Justice. Siya ay abala sa panday ng hari ng junk, at ang kanyang mga iniisip ay hindi sumasabay sa labas ng mundo. Kung noon pa, sa karaniwang maingat na estilo ni Terence, itinaas niya ang kanyang pagbabantay sa sandaling malaman niyang nasa panganib ang Natalie. Tiyak na hindi siya magyayabang pabalik sa malugod na bagong pavilion na tulad nito, at kahit na umakyat upang tingnan ang kanyang warrant of arrest matapos itong mapagtanto. Gayunpaman, huli na ang lahat. Hindi makatakas si Terence sa Hall of Justice gamit ang sarili niyang lakas. Hinihintay na lang niya ang reaksyon ni Julius. Mula sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Julius sa birthday party, masasabi ni Terence na hindi si Julius ang uri ng taong mahilig maglaro ng dirty tricks. Kung gusto niyang makitungo sa kanya, hindi na niya kailangang pumunta sa ganoong kalaking bilog at gumamit pa ng sensitibong tao tulad ng Natalie. Hanggat hindi si Julius ang utak, si Terence ay mayroon pa ring pag-asa. 4,047 Kung ginalaw siya ni Natalie ng may dahilan, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makatakas kapag tinanong siya ni Julius. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Terence na masyadong simple ang kanyang naisip tungkol dito. Ikinulong siya sa piitan pagkatapos niyang mahuli, at hindi man lang nagpakita si Julius mula sa simula hanggang sa huli. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Dahil nakakulong sa malamig at madilim na piitan, si Terence ay ganap na walang magawa. Noong narito pa si Natalie, makakalabas pa rin siya kung nakakulong siya, ngunit ngayong nawawala ang Natalie at hindi man lang mailigtas ang sarili, sino ang tutulong sa kanya? Kung tungkol sa kaawa-awang senior na kapatid at sa iba pa, hindi sila gaanong mahalaga. Hindi man lang sila makapasok sa piitan, lalo pang tumulong. Habang si Terence ay nakaramdam ng kawalan ng magawa, bumukas ang pinto ng kulungan, at sunod-sunod na yabag ang palapit ng palapit na huminto sa harap mismo ng kanyang selda. Hindi napigilan ni Terence na hulaan maaaring sa wakas ay tatanungin siya ni Julius. Sa sandaling ito, isang matanda ngunit marangal na boses ang tumunog hindi kalayuan sa pintuan, buksan mo ang pinto, makakaalis na kayong lahat. Gusto ko siyang makitang mag-isa. Nanlamig si Terence, at nang makita niya ang mukha ng tao, nagulat siya. Bagamat siya ay nakasuot ng ordinaryong dilaw na damit at mukhang isang ordinaryong matandang lalaki sa unang tingin, ang aura na kanyang pinalabas ay hindi maipaliwanag na nakakatakot, at ang mga tao ay hindi maiwasang magkaroon ng pagnanais na magpasakop. Ang lalaki ay ang lolo ni Natalie, ang master ng tumataas na Sky Pavilion, Truett. Inilibot ni Truett ang kanyang tingin sa selda ng bilangguan. Napuno ito ng marurumi at mabahong bagay, at mayroon pang ang lahat ng uri ng makamandag na ahas at insekto na nagpapanginig sa mga tao. Ngumiti siya at sinabing, pagkalipas ng maraming taon, gusto pa rin itong gawin ni Julius. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang napakaraming makamandag na bagay. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Truett ang kanyang paa upang alisin ang isang tumpok ng inaamag na dayami at ilang makamandag na ahas ang nakapulupot dito. Umupo siya sa lupa nang walang pakialam at kumaway kay Terence, huwag kang tatayo dyan, maupo at magsalita. Hindi yun ang unang beses na nakilala ni Terence si Truett, ngunit kung ikukumpara sa mataas at makapangyarihang imahe na mayroon siya sa birthday party, ang lalaking nasa harap niya ay may ganap na kakaibang hangin tungkol sa kanya. Siya ay may hangin ng isang matandang lalaki sa tabi ng pinto, at ang presyon na mayroon siya sa kanya ay nawala kaagad. Natigilan si Terence saglit bago naglakad at yumuko, bati ni Disciple Terence sa Pavilion Master Salter. Tumango si Truett, at sinenyasan si Terence na maupo. Naaalala ko pa na binigyan mo si Sister Natalie ng 2 gintong elixir na nagtatayo ng pundasyon ng Supreme Grade sa kanyang kaarawan noong nakaraang pagkakataon. Masyado kang nag-iisip na bigyan siya ng napakahalagang regalo bilang bagong mag-asawa. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ni Sister Natalie.
Pavilion Master Salter, masyado kang seryoso. Inaalagaan ako ni Little Senior Sister, kaya binibigyan ko siya ng regalo para ipakita ang sinseridad ko. Ito ang dapat kong gawin. Natahimik na si Terence at bumalik sa dati niyang kalmadong sarili. Hindi maiwasan ni Truett na tumingin kay Terence sa mas mataas na liwanag. Sa kanyang posisyon at lakas, kahit na ang mga nakatataas sa tatlong pavilion ay matatakot sa kanya, lalo pa ang isang baguhan. Si Terence, sa kabilang banda, ay naka-recover sa napakaikling panahon. Siya ay isang batang bayani talaga. Si Truett ay palaging may magandang mata para sa mga tao. Isang simpleng salita o aksyon, sa kanyang mga mata, ay sapat na upang makita ang talento ng isang tao. Sa pagkakaalam ng matandang ito, bagong dating ka sa Green Cloud Pavilion, at ang maliit na Natalie ay bihirang pumunta sa Welcome Pavilion, kaya dapat walang masyadong interaksyon sa inyong dalawa. Paano mo siya nakilala? Hindi direktang nagtanong si Truett tungkol sa pagkawala ni Natalie. Sa halip nagtanong siya sa isang casual na tono, nang walang hangin ng isang superior na master ng pavilion. Sinusubukan ba niyang subukan ang binabalak ko? Hindi man lang nagpabiye si Terence at tapat na sumagot, sa unang pagkakataon na nakilala ng disipulong ito ang maliit na senior sister, ito ay dahil talaga sa maliit na curly bear. Nakatakas ito at nagkataong nakasalubong ng disipulong ito. Noong mga oras na iyon, hindi alam kung bakit ito nasugatan, ngunit sa huli, hindi naiintindihan ng maliit na senior sister na ang disipulong ito ay maaaring dinukot sa pamamagitan ng pag-aaway. Haha, pure and innocent si Sister Natalie. She takes everything for granted. Si Beverly din ang paborito niya, kaya normal lang na hindi kanya maintindihan. Dahil kay Beverly, maraming beses na akong na-misunderstood at sinisisi niya sa nakaraan. Tawa ng tawa si Truett. Kahit na sa madilim at malamig na piitan na ito, ang pag-upo sa tabi niya ay parang simoy ng tagsibol na humahaplos sa mukha ng isang tao, na hindi namamalayang nagtiwala at napapalapit sa kanya. Ito kaya ang maalamat na karisma. Nagulat si Terence. Habang lumalaki ang kanyang paningin, nakita niya ang mga tao sa ibang liwanag. Dati tinitingnan niya ang lakas mula sa labas, ngunit ngayon ay nakatuon siya sa loob. Ang isang tunay na makapangyarihang figure ay kayang takutin ang mga karaniwang tao mula sa loob palabas. Ito ay mapapatunayan ng maraming malalaking shot, at ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion ay ang pinakamahusay na patunay. Sa birthday party noong nakaraang pagkakataon, sinabi ng Little Natalie na si Linden ay may masamang intensyon sa kanya. Sa bandang huli, si Little White, na lasing, ay pinutol ang kanyang pagkalalaki. You should be credited for this, right? Tanong ni Truett na may mas malalim na kahulugan. Bilang isang lolo, hindi pa niya tinanong ng detalyado ang Natalie tungkol sa bagay na ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang impormasyong alam niya ay limitado sa pag-amin na sinabi ni Natalie sa Law Enforcement Hall. Pero ang mga bagay na ito, kahit hindi niya itanong, madali niyang mahihinuha. Pagkatapos ng lahat, sinundan ni Terence ang Natalie sa itaas, ito ay isang bagay na nakita ng maraming tao. Hindi naman ito itinanggi ni Terence at tumango, tama na. Ang sitwasyon ay apurahan at hindi ako makapag-isip masyado. Maaari ko lang piliin na atakihin si Lindan. Buti na lang at hindi siya nagtagumpay. Sa iyong lakas, nakontrol mo si Linden, na nasa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation. Siguradong nahirapan ka. Napangiti si Truett at biglang nagtanong, kung gayon, gusto mo ba ang maliit na Natalie? Oh! Nagulat si Terence. Ang tanong ay lumabas sa kung saan, at ang tao ay ang Pavilion Master. Kakaiba kahit anong isipin niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng tingin ni Truett, matapat na sumagot si Terence, well, maganda nga ang impression ko sa kanya, pero nagkaroon na ako ng girlfriend bago ako pumunta sa Sky Class Island. At hindi lang isa. Naisip ni Terence na ang kabilang partido ay magagalit sa sagot na ito. Pagkatapos ng lahat, si Natalie ay ang apple of his eye, at mula sa kanilang katayuan lamang, sila ay ganap na hindi magkatugma. Not to mention na marami siyang kaibigang babae.
Kahit sino pang magulang ay malamang na magsabi sa kanya na layuan ang kanyang apo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot lang si Truett ng "O" at tumango ng kanyang ulo na may normal na ekspresyon. He then moved on to the next topic. So, paano mo maaalis ang hinala? 4,048. Si Truett ay mukhang mainit na matandang katabi, ngunit ayon sa ulat ni Bella, si Terence ay isang seryosong sospek sa pagkidnap kay Natalie. Kung hindi sila makakakuha ng matibay na ebidensya, gaano man kataas ang tingin ni Truett kay Terence, hindi niya pababayaan ang baguhan na ito na pinaghihinalaang dumukot sa kanyang nag-iisang apo. Isang bagay lang ang inaalala ni Truett, at iyon ay kung paano hanapin ang kanyang mahal na apo. Ito ang dahilan kung bakit siya bumisita kay Terence. Kung hindi, wala talaga siya rito. Sa totoo lang, alam na ng alagad na ito kung nasaan ang little senior sister. Dahan daw ang sabi ni Terence. Oh! Nagulat si Truett. Hindi pangkaraniwan para kay Terence na patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit nakakagulat na alam niya kung nasaan ang Natalie. Pavilion Master Salter, if you don't mind, I can lead the way. Pero kailangan mo muna akong palabasan. Nag-aapoy ang mga mata ni Terence. Tumingin si Truett kay Terence ng malalim at tumango, sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Kung ito ay ibang tao, kahit si Leandro, isang big shot sa mga matatanda, association, hindi siya maglalakas loob na tapikin ang kanyang dibdib at sasabihin na madali niyang maialis dito si Terence. Tutal, teritoryo ito ni Julius. Kung walang pahintulot ni Julius, walang sino man ang makakaalis. Gayunpaman, si Truett ay hindi isa sa kanila. Hindi lamang siya ang pavilion master ng Soaring Pavilion, ngunit siya rin ang nagturo at gumabay kay Julius. Kung mayroong sino man sa tatlong malalaking pavilion na maaaring takutin si Julius, tiyak na isa si Truett sa nangunguna. Gaya ng inaasahan, walang anumang pagtutol si Julius sa mga simpleng tagubilin ni Truett. Tumango siya at ginawa ang sinabi. Mula sa oras na siya ay nakakulong hanggang sa oras na nakita niya ang liwanag ng araw, ito ay 2 oras lamang, ngunit si Terence ay pakiramdam na ito ay isang buong buhay na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay Truett, at kung sa simula pa lang ay walang pakialam sa kanya si Julius, hindi imposibleng mapagod siya hanggang mamatay sa isang madilim na piitan na nakahiwalay sa mundo. Tamad na naginat si Terence. Hindi pa masyadong matagal, at umaasa siyang buhay pa si Natalie. Paano? Tanong ni Truett mula sa likuran. Kahit na sa kanyang kalmadong kilos bilang isa sa mga nangungunang pinuno ng 3 pavilion, hindi niya maiwasang mag-alala pagdating sa kaligtasan ng kanyang mahal na apo. Tumingin si Terence sa paligid, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang aerial spirit beast sa Hall of Justice. He pouted, medyo malayo ang lugar na iyon, kailangan natin ito para masakay tayo. Sige, sabi niya. Agad na dinala ni Truett si Terence sa kanilang lumilipad na espiritong mga hayop at lumipad palayo, na iwan ang grupo ng mga masters. Si Terence ay isang mahalagang sospek, at halatang hindi makatwiran para sa kanya na kunin ni Truett ng walang escort ng Masters of the Hall of Justice. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang Pavilion Master ng Soaring Pavilion, at si Julius ay walang pagpipilian kundi gawin ang anumang gusto niya. Kung ang mga kababatang ito ay utusan siya o kahit na makikialam, sila ay nililigawan ng kamatayan. Gayunpaman, si Natalie ang nagkaproblema, at ito rin ang usapin ng pamilya ni Truett. Bagamat pinaghihinalaan siyang lumampas sa kanyang awtoridad, hindi siya masisisi. Habang pinapanood silang dalawa ng mga eksperto sa pagpapatupad ng Batas Hall, ang eksenang ito ay nahulog din sa paningin ni Bella. Bilang mahalagang informer at testigo, nasa law enforcement hall pa rin siya para tumulong sa investigasyon. Gayunpaman, hindi siya mahigpit na pinaghigpitin. Namutla ang mukha ni Bella sa nakita hindi niya alam kung bakit nilalabas ni Truett si Terence ng mag-isa, ngunit malinaw ang direksyon ng lumilipad na espiritong hayop dumiretso ito sa lumang training ground kung saan inagaw nila ni Harry si Natalie. Wala na siyang oras para isipin ang dahilan sa likod nito at mabilis na lumabas ng Hall of Justice. Tumakbo siya sa isang tahimik na lugar at nagpadala ng mensahe kay Harry sa kabilang bahagi ng isla.
Mukhang naramdaman ni Truett Salter ang lokasyon ni Natalie, at darating siya kasama si Terrence sakay ng isang aerial spirit beast. Tara na! Sa pagtingin sa nakasulat na tala sa kanyang kamay, si Harry ay halos atakihin sa puso dahil sa pagkabigla. Si Billy, na nasa tabi niya, ay natakot na namutla. Ang pagkidnap nila sa Natalie ay isang follow-up sa mga naunang chismis para i-frame si Terrence. Hindi nila akalain na si Truett, ang Pavilion Master, ay darating ng personal. Sa kanilang lakas, hindi nila kayang labanan si Terrence, lalo pa ang isang malakas na big shot tulad ng Truett. Kung sila ay pinuntirya, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Ang bilis ng sagong agila ay hindi mas mabilis kaysa sa lumilipad na espiritong hayop na iyon. Deacon Kang, bilasan natin at tumakas. Kung hindi, matatapos tayo kapag nahuli tayo. Nagmamadaling nagpayo si Billy. Ang takot ni Harry ay hindi mas mahusay kaysa kay Billy. Hindi niya gustong matapos ang kanyang planong pagkidnap, ngunit mas mahalaga ang kanyang buhay. Sina Truett at Terrence ay maaaring narito anumang segundo, at pagkatapos ay mapapahamak siya. Teka! Gustuhin man nating tumakbo, hindi tayo basta-basta makakatakbo ng ganito. Ayon sa susunod kong sasabihin, bilasan mo at pumunta sa Natalie, tapos sumigaw bago tumakbo. Biglang sabi ni Harry. Sa puntong ito, hindi siya nang ahas na kunin muli ang Natalie. Paano kung tama si Bella at maramdaman ng kabilang partido ang lokasyon ng Natalie? Ngunit, pagkatapos na umakyat mula sa karaniwang mundo, si Harry ay medyo matalino kahit na hindi niya maalis si Natalie, maaari niya itong ibato ng ilang salita para lituhin siya. Labis na ayaw ni Billy, ngunit hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Harry sa panahong tulad nito. Habang tumatagal siya, mas lalong nanganganib siya. Mapapangangalang siya at gawin ang sinabi sa kanya. Nagmamadaling tumakbo sa sirang training field, pinigilan ni Billy ang takot sa kanyang puso at sinabi kay Natalie sa mahinang boses, Miss Salter, sinabi ng boss na kinidnap kanya sa pagkakataong ito para ipakita na isa siyang bayani na nagel iligtas sa kagandahan, kaya darating siya para iligtas ka ng personal mamaya. Mabuti pang magpakita siya sa harap ng lolo mo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang lahat ng ito ay gawa sa sarili niya. Itinaas ni Natalie ang kanyang mga talukap, ang kanyang mahahabang kulot na pilikmata ay kumikislap, at sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Si Boss Terrence, ililigtas kanya mamaya, pero gawa lang ang lahat. Ipapakita niya sa atin na siya ay isang bayani na nagel iligtas ng kagandahan. Walang magawang paliwanag ni Billy. Save me. Saka bakit ka pa nagpapanggap? Curious na tanong ni Natalie. Malapit nang mabaliw si Billy sa sandaling ito. Time was pressing at parang hindi masyadong maliwanag ang utak ng batang ito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Maaari lamang siyang umungol, tandaan mo lang na sinungaling si Terrence. O sige, alam ko na. Noon lang tumanggo si Natalie. 4,449. Noon lamang umalis si Billy nang walang magawa. Hindi niya alam kung talagang naiintindihan siya ni Natalie, ngunit pagkatapos makipagkita kay Harry, wala na silang pakialam sa dalawa at tumakbo na sila palayo. Hindi nagtagal pagkatapos tumakas ang dalawa, bumaba mula sa langit sina Truett at Terrence. Kung si Harry at Terrence ay nagising pa, hindi sila makakatakas. Sa malakas na pangunawa ni Truett, nakakulong na siya sa posisyon ng kanyang mahal na apo sa kalangitan. Sumakay ang dalawa sa sirang training field. Nang makita ito, masayang sinabi ni Natalie, Lolo, junior brother, sa wakas ay dumating ka na para iligtas ako. Hindi na siya masyadong nagdusa sa kidnapping sa pagkakataong ito, at masasabi niyang may lihim na motibo ang mga kidnapper. Hindi sila naglakas loob na saktan siya, ngunit siya ay nasa panganib pagkatapos ng lahat, lalo na kapag siya ay natakot sa simula. Kung hindi mararamdaman ni Terrence ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng kwintas. Nang makitang hindi nasaktan si Natalie, sa wakas ay tumahimik ang puso ni Truett. Lumingon siya kay Terrence at nagtanong, paano mo nalaman kung nasaan si Sister Natalie?
Sa tatlong pavilion ng North Island, ang lakas ni Truett ay masasabing umabot na sa rurok, at ang saklaw ng kanyang divine sense ay napakalawak din. Gayunpaman, si Natalie ay nakatali sa napakalayo na kahit siya ay hindi makalok sa kanyang posisyon. Si Terence naman ay kinakalagan ng si Beast Rubber Rope sa katawan ni Natalie habang nakangiti. Nagkataon lang na napik ni Disciple ang 2 kwintas ng inaanak ilang araw na ang nakakaraan, ang isa ay ibinigay sa maliit na senior sister. Kapag nasa panganib, mararamdaman nito ang pagbabago-bago ng totoong chi, kaya alam ko. Nagtataka si Truett at sinabing, narinig ko na isa kang alchemist, ngunit hindi ko inaasahan na isa ka ring panday. Bilang isang bagong dating, ikaw ay isang pambihirang henyo sa 3 pavilion para magkaroon ng napakaraming kakayahan. Pavilion Master Salter, nambola mo ako. Kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Nakangiting sagot ni Terence. Siya ay hindi mayabang o padalos-dalos. Napakabihirang iyan. Gayunpaman, ang mga panday ay bihira kahit nasa sumisikat na Sky Pavilion. Mas bihira pa sa kanya ang makagawa ng gayong mahiwagang kwintas. Tumango si Truett bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay biglang nagtanong na may mapaglarong ekspresyon, ngunit narinig ko na ang kwintas na ito ay palaging regalo sa pagitan ng magkasintahan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay nito kay Sister Natalie? Well, nakaramdam ng awkward si Terence, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung sinabi niyang wala siyang nararamdaman para sa munting senior sister na ito, halatang kasinungalingan iyon. Kung hindi niya ito bibigyan ng kwintas ng inaanak. Gayunpaman, kung talagang interesado siya sa Natalie, hindi ito ganap na nangyari. Nagkaroon lang siya ng magandang impression sa kanya, at nagkaroon sila ng magandang relasyon. Sa oras na ito, tumayo si Natalie at niyakap ang braso ni Truett, sinabing, Aya, Lolo, little junior brother at ako ay may malalim na relasyong magkakapatid, mas malapit kaysa sa magkasintahan o anumang bagay. Magkaibigan tayo na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Truett. Haha, mabuti. Gayunpaman, habang tumatawa siya, binigyan ni Truett ng makahulugang tingin si Terence. May mga bagay na hindi niya nasabi ng malakas. Mapait na ngumiti si Terence sa sitwasyon ng ekspresyon ng Pavilion Master na si Salter ay naging malinaw na napagkakamalan niya itong iba. Gayunpaman, walang paraan upang ipaliwanag ng personal ang ganitong uri ng bagay. Marahil ay iisipin nila na ang pagpapaliwanag nito ay isang pagtatakip lamang, at lalo lamang itong magpapagulo. Tahimik lang siyang nakaharap dito. Sister Natalie, napagmasdan mo bang mabuti ang mga mukha ng mga kidnappers? Tanong ni Truett. Umiling si Natalie. Hindi, lahat sila nakasuot ng itim at nakatikip ang mga mukha. Hindi ko makita kung anong itsura nila. Bagamat sinabi niya iyon, maaari niyang hulaan ang pagkakakilanlan ng mga taong ito mula sa kanilang kakaibang pag-uugali noon. Ayaw lang niyang sabihin kay Truett ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, walang suspense kung gagawin niya iyon, at hindi ito magiging masaya. I see. Mukhang sa law enforcement hall lang ang follow-up arrest. Gayunpaman, little Natalie here, you have to remember not to run around blindly in the future, understand? Buti na lang dinala ako ni Terence dito sa oras na ito, kaya walang seryosong nangyari. Sa susunod, hindi na ako magiging maswerte. Paalala ni Truett na may mabagsik na mukha. Alam ko. Kung hindi dahil sa Little White na nagnakaw ng alak, hindi sana ako madaling naaga ng mga ito. Sabi ni Natalie na nakapout. Habang sinasabi niya ito, nagmula sa sulok ang malalakas na hilik ng maliit na curly bear. Sandaling natigilan ang tatlo bago sila sabay na tumawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang maliit na curly bear, ang Fuse, ay lasing at natutulog pa rin. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkidnap. Pagkagising niya, tapos na ang lahat. Ang mga silly bear ay talagang may kalokohang swerte. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o matatawa kapag kaharap ang batang ito. Hindi alam ni Truett kung tatawa o iiyak habang umiiling. Walang tao sa paligid, at walang saysay na manatili pa rito.
Tinawag niya sina Terence at Natalie para sumakay sa kanilang mga lumilipad na espiritong hayop at bumalik sa tatlong pavilion. Ang pagbabalik ni Truett at ang dalawa pa ay nagdulot ng kaguluhan sa Hall of Justice. Dahil si Natalie ay nakabalik ng walang pinsala, at maaaring patunayan na hindi si Terence ang kumidnap sa kanya, natural na naalis ang hinala ni Terence, at hindi na niya kailangang bumalik sa madilim na kulungan na iyon. Sa kabilang banda, ang taong nag-ulat sa kanya, si Bella, ay nasa malaking problema. Ang pag-frame kay Terence ay isang maliit na bagay, ngunit ang pagbibigay ng maling impormasyon para iligaw ang law enforcement hall ang tunay na problema. Kung talagang gusto niyang ituloy ang bagay na ito, kahit na hindi mamatay si Bella sa pagkakataong ito, mawawala man lang siya ng isang layer ng balat. Gumamit siya ng lana at umuwing gupit. Gaano man niya sinubukang paalang-sala ang sarili sa mga mabulaklak na salita, tiyak na siya ang sisisihin. Siyempre, gawain ng Hall of Justice na ituloy si Bella, hindi ang kay Terence. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang gawin ito ng pribado, at ito ay isang personal na bagay. Kung tungkol sa pag-uulat sa kanya sa Hall of Justice, hindi siya interesado. Wala siyang ebidensya, at ayaw niyang masyadong mapalapit sa mga tao doon. Sinundan niya si Truett palabas ng bulwagan, at bago sila maghiwalay, bigla siyang huminto at lumingon kay Terence. May utang na loob ako sa iyo para dito. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari kang pumunta sa tumataas na Sky Pavilion para hanapin ako. Dahil doon, mabilis na nawala sa paningin si Truett kasama ang nag-aatubili na Natalie at ang maliit na curly bear, naiwan si Terence na mag-isa, na nakatulala. Ang isang pabor mula sa Truett ay isang hindi mabibaylang kayamanan sa tatlong pavilion ng North Island. Kung sino pa man ang nakarinig sa kanyang pangako, sabik na sila at nakalimutan na nila ang kanilang mga sarili. Bagamat nasa sabik si Terence, mas nalilito siya kaysa nasa sabik. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang magsasabi ng ganito si Truett. 4,050. Talagang mataas ba ang tingin niya sa kanya, o ipinahiwatig ba niya sa kanya na ang bagay na ito ay itinuturing lamang bilang isang pabor at hindi masyadong iniisip, upang mapanatili niya ang distansya mula sa Natalie sa hinaharap? Walang makapagbibigay ng sagot kay Terence sa tanong na ito. Kaya lang niyang pigilan ito sa kanyang puso at hintayin ang araw na patunayan ito. Isa lang ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ngayon, at iyon ay ang pandaying plano. Sa kabilang banda, pagkatapos ng insidente ng pagkidnap, ang Natalie ay agad na nag-ground matapos iuwi ni Truett. Maging ang kanyang maliit na curly bear ay mahigpit na ipinagbabawal na lumabas ng bahay. Sa araling ito, gaano man kahirap ang utak ni Natalie, hindi siya makahanap ng dahilan para lumabas sa maikling panahon. Gayunpaman, ang naging dahilan ng kawalang kasiyahan ni Truett ay na kahit na nakakulong siya sa bahay, hindi niya inaasahan na magko-concentrate si Natalie sa kanyang cultivation. Bilang karagdagan sa pakikipaglaro sa kanyang maliit na curly bear, kailangan din niyang maglaan ng oras para sumulat sa kanyang matalik na kaibigan sa labas ng North Island. Siya ay abala. Ang matalik niyang kaibigan ay ang anak ng Lord of the West Island, si Nika. Nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo maliban kay Terence, na isang napaka-espesyal na kaso, ginawa ito ng background ng pamilya ni Natalie na kahit na wala siyang init ng ulo at pagmamataas ng isang miss, ang mga ordinaryong tao ay nakatadhana na hindi kailanman maging matalik niyang kaibigan. Sila ay nasa iba't ibang antas, at imposibleng makipag-usap sa pantay na termino, kaya walang purong pagkakaibigan na mapag-uusapan. Sa buong tatlong pavilion ng North Island, kakaunti lamang ang mga tao na ang background ng pamilya ay may kukumpara sa mga Natalie. Kung ang target ay isang batang babae na may kaparehong edad, mas mahirap itong hanapin. Sa makatuwid, halos lahat ng matalik na kaibigan ni Natalie ay nasa labas ng isla, at si Nika ang pinakamalapit sa kanya. Hindi tulad ng North Island, ang West Island ay hindi lamang isang lugar ng pagtitipon para sa mga babaeng magsasaka, ngunit pinanatili pa rin nito ang pamana ng sinaunang angkan ng ina. Ang lahat ay napagdesisyonan ng mga babae. Gayunpaman, ang mga babaeng magsasaka na ito ay napakalakas at hindi mas mahina kaysa sa iba pang mga sub-isla.
Ang ina ni Nika ay ang master ng isla ng West Island. Ang Sky Class 5 Islands ay napuno ng malalakas na practitioner upang maging master ng isang isla, kahit na hindi ito ang gitnang isla, nangangahulugan ito na isa ka sa iilang master sa 5 isla, lalo na para sa isang babae may isip mo kung gaano kahirap maging master. Sa sinaunang secular na mundo, ang master ng isla ng West Island ay maihahambing kay Empress Wu Zetian. Siya ay isang maalamat na pag-iral na hinahangaan ng hindi mabilang na mga tao. Sa mahigpit na pagsasalita, ang background ni Nika ay mas mahusay kaysa sa Natalie's. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit naging matalik na magkaibigan silang dalawa ay dahil magkaparehas sila ng ugali. Tungkol naman sa background ng kanilang pamilya, wala ito sa saklaw ng kanilang pag-aalala. Kanina lang, nagpadala si Nika ng liham na nagsasabing pupunta siya sa pinakahilagang isla para dumalo sa isang auction. Inakala ni Natalie na pupunta si Nika sa pinakahilagang isla upang makipaglaro sa kanya, ngunit hindi niya nakita ang kanyang matalik na kaibigan, kaya't nakaramdam siya ng panghihinayang. Sa kanyang tugon kay Nika sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Natalie ang lahat ng nangyari sa kanya kamakailan, mula sa kanyang birthday party hanggang sa kanyang pagkidnap. Dahil grounded siya at walang magawa sa bahay, mas maibabahagi niya ito sa kanyang matalik na kaibigan. Mahirap itong nagpakilalang misi na hindi marunong magsulat. Buong araw siyang nagsusulat sa isang malaking stack ng papel bago tuluyang ipaliwanag ang pangkalahatang sitwasyon at ipinadala ito. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ni Natalie ang tugon ni Nika. Napatalon siya sa tuwa dahil sa nilalaman ng sulat. Sinabi ni Nika sa sulat na natanggap niya ang pag-aproba ng kanyang ina na pumunta sa North Island upang makipaglaro sa kanya. Katulad ng Natalie, kakaunti lang ang malalapit na kaibigan ni Nika. Ngayong narinig na niya ang tungkol sa iba't ibang karanasan ni Natalie, bilang matalik niyang kaibigan, natural na kailangan niyang lumapit para aliwin siya. Tungkol naman sa gawaing pananaliksik ng mekanismo ng automatikong paghahagis, natural na kinuha ito ng isa pa niyang matalik na kaibigan, si Jenny. Nanlumo si Natalie dahil na-ground siya ng kanyang lolo, ngunit ngayon ay muli siyang nabuhayan ng loob. Nakajima, PhilHall. Sa kamakailang mga panahon, mayroong dalawang bagay na nakakaakit ng pinakapansin sa PhilHall. Ang isa ay ang pagkamatay ni Bradley, at ang isa ay ang netherworld marriage nina Bradley at Teresa. Siya ay nasa edad na kung saan siya ay kasing ganda ng isang bulaklak. Ang bawat batang babae na mahilig mangarap ay mag-iisip ng ganoong eksena kapag nagsuot siya ng isang kaakit-akit na damit ng nobya. Kahit na ang mga cultivator na walang katapusan na malapit sa transcendent na mga immortal ay malamang na may parehong iniisip sa oras na ito. Mainggit lang sila sa mag-asawa, hindi sa mga immortal. Gayunpaman, paano kung ang huwarang asawang kaharap niya ay isang malamig na bangkay? Laban sa malamig na bangkay ni Bradley, mas maganda si Bradley, mas nakakaawa siya sa mga mata ng iba. Maging ang mga walang pagkakaibigan sa kanya ay hindi maiwasang mapabuntong hininga para sa kanya. Kung ibang babae, gaano man kasama ang kabilang partido, sasabihin nila na may bulaklak na nakadikit sa dumi ng baka. Ngunit si Teresa, ang huwarang asawa, ay malamang na mas masahol pa sa isang tumpok ng dumi ng baka sa mata ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang mga ito ay opinyon lamang ng iba. Labis na nasisiyahan si Teresa dito. Bagamat ang pag-aasawa sa Netherworld na may isang patay na tao ay parang nakakatakot, ang pagiging balo ni Bradley ay magdudulot ng maraming benepisyo kay Teresa. Hindi lamang magkakaroon ng ibang mga tao na walang mga mata na maanggulo sa kanya, ngunit ang kanyang katayuan sa PhilHall ay tataas din. Nang walang napakaraming komplikadong gawain sa paglilinang at hindi na kailangang lumahok sa nakagawiang paglilinang ng PhilHall, ang buhay ni Teresa ay higit na mapayapa at mapayapa kumpara sa bago ang kasal ni Ming. Sa kaibuturan ng PhilHall score, mayroong isang napaka-espesyal na silid. Isang kakaibang pasyente ang nakatira sa loob. Noong una, sa pagkakakilanlan ng isang ordinaryong disipulo ni Teresa, natural na hindi siya madaling makapasok, ngunit ngayon, dadalawin niya ang taong ito tuwing may oras siya. Great Lolo, ano ang pakiramdam mo ngayon?
Muling lumitaw si Teresa sa pintuan ng silid, nakangiti habang magalang na bumabati. Isang bahagyang paos na boses ang mabilis na nagmula sa loob ng silid, hindi ako ang lolo mo sa tuhod, at wala akong kinalaman sa iyong pamilyang tiyan sa sekular na mundo. Hindi mo kailangang sadyang kumita ng pabor sa akin. Ako ay isang baldado ngayon, at ito ay walang silbi kahit na paano mo subukang pabor sa akin. Hindi rin makikinig si Dogen sa mga salita ko. Kung gusto mong tulungan kita na putulin ang engagement, mas mabuting sumuko ka na. Great-grandfather, kahit anong mangyari, senior pa rin kita, ngumiti si Teresa. Don't talk about your elder. I'm not your elder, kaya mahirap sabihin kung sino ang mas matanda. Baka maging kapatid kita. Sabi ng paos na boses sa hindi kaaya-ayang tono. Sandaling nabulunan si Teresa sa mga salitang ito at napangiti na lamang siya ng mapait. Sige, Heavenly Vice Island Master, kahit na masira ang iyong mga meridian dahil sa chi deviation, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Basta may tiwala ka, dadating ang araw na gagaling ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.